dito sa roadside ng Pakistan, habang ang karamihan sa atin ay tulog pa at nangangarap pa ng sweldo, ang mga truck driver, tindero, kusinero at pahinante ay gising na. May kumukulong chai, may mainit na parata, at kung ano-ano pang pagkain na pag tinikman mo, mapapasabi ka ng nasaan ba ang kubeta nyo kung di ka sanay. Pero sa likod ng bawat plato may kwento. Kwento ng driver na buong gabi na sa kalsada. Kwento ng tindero na madaling araw pa lang nag-aapoy na ang kalan. Kwento ng mga taong araw-araw nakikipagsabayan sa lamig, alikabok, traffic, pagod at panganib para lang may maihain, may maihatid at may pakain sa pamilya. Ito ang buhay sa Pakistan roadside nashta. Madaling araw pa lang sa Pakistan, hindi pa sumisikat ng todo ang araw, ang highway balot ng hamog. Yung lamig, hindi pa pang snow pero sapat na para magmukha kang turon sa balot. Sa gilid ng kalsada may maliit na roadside eateries. Minsan tawag nila rito daba. Parang karinderya sa atin pero mas astig, mas malikabok, mas maangas ang dating. Walang sosyal, walang cafe na may halaman sa sulok at kape na mas mahal pa sa ulam mo. Dito kahoy ang upuan, metal ang plato, husok ang ambience at ang background music, busina ng truck. Isa-isang dumarating ang mga higanting truck, makukulay, punong-puno ng design at kung ano-anong burloloy. At mula sa mga truck na yan, bumababa ang mga driver, pagod ang mata, mukhang galing sa gera. Balot na balot, may likabok ang sapatos, may hawak na sigarilyo o tasa ng tsay. Ang lakad nila mabagal, parang arawan sa construction, napatay oras pero may dating. Ang truck driver sa Pakistan hindi lang basta driver. Siya ang tagapaghatid ng bigas, gulay, construction materials, prutas, tela, gasolina at kung ano-ano pang kailangan ng bansa. Habang tayo nagrereklamo pag mabagal ang delivery, sila naman yung mga nasa likod ng mundo ng logistics. Buong gabi sa kalsada, minsan ilang araw na sa biyahe, minsan linggo, minsan ang tulog nasa loob lang ng truck. Ang kama, upuan. Ang unan, jacket. Ang kumot, panalangin. At ang alarm clock, busina ng kasunod mong truck na akala mo hinahabol ni kamatayan. Sa lamig ng madaling araw, ang unang hanap nila, mainit na tsay at mabigat na almusal. Dahil pag truck driver ka, hindi pwedeng bakyut ang breakfast mo. Hindi pwedeng isang pirasong biskwit, tapos sasabihin mo, okay na ako. Dito, kailangan mo ng pagkain na lalaban kasama mo. Pag ang ruta mo ilang daang kilometro, ang almusal mo dapat may dating. Kaya dito pumapasok ang authentic roadside nashta. Ang Desi Nashta Bossing, hindi ito yung tipong kinakain mo habang nagse-cellphone ka lang. Ito yung breakfast na may ceremony, may kalan, may mantika, may apoy, may ingay, may usok, at may kusinero na mukhang kaya kang pagsabihan kahit wala kang kasalanan. Unang bida, chai. Mainit, matamis, creamy at malakas ang dating. Hindi ito basta tsaa. Ito yung inumin na pag hinigop mo, parang sinasabihan ka ng katawan mo, okay, laban ulit tayo sa buhay. Sunod, parata. Flatbread na niluluto sa mantika. Crispy sa labas, malambot sa loob, at may bigat sa tiyan na parang sinaksakan ka ng extra battery. Ito ang power bank ng mga truck driver. Tapos may anda o itlog. Omelette na may sibuyas, sili, kamatis, spices, simple pakinggan. Pero pag niluto sa roadside daba, may attitude. May tsana, chickpeas na makapalang sauce, maalat, maanghang at perfect sausawan ng tinapay. Hindi lang driver ang bida dito. Siyempre, bida rin ang mga tindero. Yung mga lalaking madaling araw pa lang gising na. Habang ang iba humihilik pa na parang generator, sila naghahanda na ng harina, itlog, spices, dahon ng tea, gatas, kahoy, gas, tubig at kung ano-ano pang kailangan.
Sila ang mga unang sundalo ng umaga bago pa bumuhos ang mga customer. May nagpiprito ng puri, may naghahalo ng tsana, may sumisigaw ng order, at may isang tindero sa gilid na mukhang galit. Pero actually, normal face niya lang pala. Ganito ang buhay nila araw-araw. Mainit ang harap nila dahil sa apoy, malamig ang likod dahil sa hamog. Usok ang pabango, mantika ang lotion, at ang ingay ng kalsada ang kanilang background music. Hindi sila nasa fancy restaurant, walang uniform na plansado, walang scripted greeting na welcome sir. Dito ang greeting, chai, parata, ilang itlog. Diretso, practical, walang drama. Pero sa bawat plato na binibigay nila may pagod, may diskarte, may puyat, may pangarap dahil ang bawat customer, kita. Kaya kahit mausok, kahit madumi ang paligid, kahit puyat at pagod, tuloy lang dahil sa kalsada bawal lang maarte. Ang roadside daba sa Pakistan hindi lang kainan, ito ay tambayan, pahingan, news center, charging station ng kaluluwa. Dito nagkikita mga truck driver galing sa iba't ibang lugar. May galing Karachi, may papuntang Lahore, may galing Peshawar, may papuntang Islamabad. May bitbit na goods, may bitbit na kwento. Dito nila pinag-uusapan ng ruta. Saan delikado, saan traffic, saan may checkpoint, saan maganda ang daan, saan masarap ang pagkain, at saan ka dapat huminto kung ayaw mong may stress. Habang humihigop ng tsay, may tawanan, may kantsawan. May kwentong halos hindi mo na alam kung totoo o dinagdagan na ng driver's edition. Pero sa likod ng tawa, may takot. Dahil ang antok sa highway, hindi biro. Ang isang segundo ng pikit, pwedeng katumbas ng aksidente. Kaya ang tsay dito hindi lang pampainit, panggising, panglaban, pangkapit sa buhay. Hindi puro romance ang buhay sa highway, hindi porket cinematic tingnan, madali na. Ang truck driver maraming sakripisyo, malayo sa pamilya, madalas pagod, minsan delikado ang daan. May pressure sa oras, may gasto sa maintenance, may init sa tanghali, lamig sa madaling araw, may kalsadang sira, may traffic, may checkpoint, may risk ng aksidente, at higit sa lahat, may lungkot. Dahil habang ang pamilya nila natutulog sa bahay, sila nasa kalsada, kaharap ang dilim at headlight ng ibang sasakyan. Ang tindero naman ganun din, buong araw nakatayo, kaharap ang apoy. Kaharap ang customer na minsan mabait, minsan barat. Minsan nakala mo hari ng highway dahil bumibili ng isang tsay. May araw na malakas ang kita, may araw na matumal, may araw na umuulan, may araw na sobrang init. May araw na pagod ka na pero kailangang ngumiti ka pa rin. Pero dito pumapasok ang ganda ng kultura. Sa gitna ng hirap, ang pagkain nagiging pahinga. Isang tasa ng tsay parang yakap. Isang pirasong parata parang recharge. Isang plato ng tsana parang paalala na kahit mahirap ang biyahe, may init pa rin sa mundo. Kapag nakaupo ang driver sa daba kahit sandali lang, tao ulit siya. Hindi lang siya driver, hindi lang siya delivery, hindi lang siya parte ng traffic. Tao siya na nangangailangan ng pahinga at yung tindero, kahit hindi niya sabihin, alam niya yon. Kaya mabilis ang serbisyo, mainit ang tsay, malaki ang serving dahil alam nila ang customer nila hindi turista. Hindi food vlogger na naghahanap ng perfect angle. Ito yung taong kailangang kumain para mabuhay sa kalsada. Kaya ang desi breakfast sa roadside ng Pakistan, hindi lang content, hindi lang authentic street food experience. Para sa kanila, araw-araw na survival ito. Pagkatapos kumain, babalik ng driver sa truck. May huling higop ng tsay, may punas ng bibig, may bayad sa tindero, may konting biruan, tapos sakay ulit. Start ng makina, busina, usok, andar, balik sa kalsada. Ang tindero naman hindi pa tapos. Bagong customer na naman, bagong order, bagong batch ng parata, bagong tasa ng tsay. Paulit-ulit ang cycle, pero sa repetition na yon, umiikot ang buhay. Ang driver nagpapatuloy dahil may hinahatid. Ang tindero nagpapatuloy dahil may pinapakain. At ang highway patuloy na gumigising kasama ng araw.
Dito mo makikita ang tunay na kahulugan ng trabaho. Hindi laging malinis, hindi laging komportable. Minsan malikabok, minsan mausok, minsan mababa ang kita, minsan mataas ang pagod. Pero nandyan pa rin sila araw-araw kasi may responsibilidad, may pamilya, may pangarap. Like, follow at subscribe mga bossing. Shout out kina Hazel Minya at Sara Marie Dino, Peter Marquez from Kikugawa, Shizuoka, Japan, Cade Persus Fernandez Halili ng San Pablo City, Laguna. Happy birthday kay Michael Kang Robles ng GMA Cavite sa July 12. Joey Manzanilla. Sa Motor Mopi, Motorista Pilipinas Derek Tour Malyo. Eliseo de la Peña from Nara, Palawan. Gerson Siguro ng Masbate City. Banateros Jeffel Mendoza from Baguio City. Christoph Stats ng Kuwait. At kay Jermaine Dobriguez from San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.